Lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, permi. Sex or chocolate? Both. Best time for sex. Grabe po no yung ano. Before sleep. Metro Before sleep? Davao o Metro Manila o Davao City? Davao City, of course. Most beautiful place in the Philippines? Ah. Mahirap yan na. Pwede 5. 5. Opo, sige po. Okay, sige. Bicol Region. Central Visayas. Tibuok Mindanao. Eastern Visayas. Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, tapos buong Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ayan. True love or world peace? World peace. What is love, VP? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda o talino? Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Taong hinahanap mo after the long, tiring day? Amore, Sulaika. Mga anak? Mga anak. DepEd or OVP? DepEd and OVP. Wow! Siyempre, parehas na nakawan eh. Siyempre, talaga, di siya makapili. Parehas na nakawan. Parehas lang. Diba? Parehas na nakawan eh. So, parehas lang. Parehas lang. Level lang. Mayor or Vice President? Oh. Mayor and Vice President. Pwede man doha. One thing you are not good at. Ano? And one thing you are not good at. Computers. Sexiest man in the Philippines. Kita mo, hindi marunong mag-computer? Tingnan mo, DepEd na, ano natin, BP natin, hindi marunong mag-computer yata ito eh. Kaya hindi marunong sa resibo eh. Unsay sexy gani kanang gwapong lawas? Macho. Si PRD. Favorite politician? Day Sara Duterte. Oo, Favorite politician. Bilib na bilib sa sarili ang putik. hindi. Marty ba si VP Sara? Of course not. No. Ayun. Describe yourself in 3 words. Resilient, Wow! brave, Wow! and Kriminal! 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 Pag walang kriminal, sinungaling. with a good sense of humor. Wala sinungaling, walang kriminal. Sinungaling. Walang kriminal, sinungaling. Wala, sinungaling, walang kriminal eh. Ang VP, BBM o Martin Romualdez? Ang arte, kala mo kagandahan. Ang arte. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Kita mo to si Digong, mag-aabogado pa sa anak niya. Papahirapan mo pa yung korte. Ano yan, pag nagagalit ka, magpapalit ka ng diaper. Ang daming break, Digong. Ang hirap doon, Digong. Mahiya ka naman sa judge. Ilang beses ka magpapalit ng pampers, diaper. Mahiya ka naman sa sarili mo, mag-aabogado ka pa. Sa kinakaharap ng impeachment campaign, sinibito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo.
Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad mo ng linya din, naanad mo linya ba? Di sa kang Digong, kang Duterte, pinaskuhan ni Mayor, ni President, ni Rodrigo Duterte, So first time mo karon dili. kaduhora. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit-bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time mo dili. Yes, ma'am. Experience lang usay madawat ron. Gidala na ako, ma'am, kay nagpila, nagtsaga lang pila. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit Ang dami daw hakot eh. Hakot? Ang dami daw hakot. Hinakot eh. Ayan sabi, ito po ha. Oh. Ayan po ha, sabi ha. Oh. Hello po sir, loyalista from Davao. Sir, may info ako sa iyo. Ang pinamigay ni Digong po ay 150 gift certificates lang at 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 corn beef. Nakakaloko po ginawa this year. Last year po medyo malaki po gift cert 700. Ngayon po, nabuking na yung confidential pan eh. Boat buying eh. Mga badyaw po daw ang pumunta, karamihan hakot. Ayan ha. Ayan po ha. Hakot. Tapos yung pinamigay, dapat kulang na kulang yan dahil ang laki ng confidential fund ni Sara. Ayan lang po yung pinamigay. Kung i-broadcast nila, ayan 3 kilong bigas, 2 sardinas, 2 corn beef. Anak ng buteti naman talaga Anak ng buteti naman. Kung makasabi, kala mo talaga. Hakot lang pala. Hakot lang eh. Kita-kita nyo naman, ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. May lamang cash. May lamang cash. May pera. Namigay ng pera. Namigay ng pera daw. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka, Mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Kita mo ha, kung sabihin mo ng 25,000. 25,000. Tapos si Digong walang pamasahe daw sa Quadcom. Tapos si Digong wala daw pamasahe sa Quadcom. Para masabi lang nila namigay sila at mapakalat ito sa ating bansang Pilipinas. Ang laking kalokohan nyo. Tsaka magtataka ka, kung di ba namang eengot-engot tong mga to. Bakit si Baste? Dapat si Baste ang gumaganap nito eh. Di ba? Ito
Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Magpadayon gihapon ang amo ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course ako sa pagserbisyo sa ato ang mga kababayan ug paniguraduhon namo nga amo ang pang mas pakusgon ang amo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Pagdating naman sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. Sa makakita, no? Ito lang po gusto maging presidente, pero BP pa lang, tambak na ng kaso. No? Tigas din ang mukha, no? BP pa lang, tambak na ang anomalya, tambak na ang korupsyon. Paano pa pag naging presidente to? Diba? BP pa lang, tambak na yung anomalya, tambak na yung korupsyon. Diba? Tapos, gusto pa maging presidente? My God! Ang tigas naman. To be one of the lawyers for all the cases and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Oh, wala. Tsara, hindi lang confidential fund, pati project mo sa procurement. Ang lakas, no? Hindi lang confidential fund, Sara, pati yung mga project mo sa DepEd. Akala mo yun lang. Ulyanin ka ba? Siyempre, sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, amo alang gihapon atubangon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Grabe, no? Grabe. Antindi talaga ng mga mukha ng Duterte, bilib ako. Nagbabalita mula sa Frontline. Tsaka, Sara, bakit may naglaslas ka na naman ba? Alam mo, Sara, na nadadaig mo na si Bongo sa kaartihan. Nadadaig mo na si Bongo sa kaartihan, Sara. Ba't ganun? Ba't nadadaig mo na si Bongo? Ano yan, naglaslas ka na naman? Ha? Naglaslas ka na naman? Ano ba yan, Sara? Lagi ka na lang ganyan, Ba't lagi kang ganyan? Naglalaslas ka? Tol! Utol Chris Ulo, Tol! Thank you, Tol, mag-subscribe po kayo, Utol Chris Ulo. Ay, kang ganyan. Lalaslas ka. Ba? Di mo na ba kaya? Siguro kaya naggaganyan to, hindi niya na kaya yung pressure Hindi niya na kaya yung pressure ng etong nangyayari sa kanya, kaya talagang sinasaktan na yung sarili. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.